Sa bawat bansa sa mundo ay may mga taong nabubuhay sa kahirapan. Kahit na sa pinakamayayamang bansa sa mundo, ang pinakamahihirap na tao ay madalas na nakatira sa mahihirap na pabahay at nagpupumilit na makabili ng mga pangunahing produkto at serbisyo tulad ng transportasyon, at masustansyang pagkain para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Ito ay ang katotohanan ng ating lubhang hindi pantay na mundo kung saan ang bawat ikasampung tao ay nabubuhay sa matinding kahirapan. Ang mundo ay nahaharap sa mga salungatan, taggutom, at kahirapan na nakakaapekto sa pangkalahatang kagalingan ng mga tao sa iba't ibang bansa. Kasalukuyang mayroong mahigit 20 bansa sa buong mundo na may per capita na kita na mas mababa sa $1,000. Ang paglago ng bawat bansa ay nakasalalay sa mga aktibidad na pang-ekonomiya na ginagawa ng mga mamamayan na sa pangkalahatan ay nagpapabuti sa GDP ng bansa. Ngayon, halina't alamin natin ang nangungunang 10 pinakamahirap na bansa sa mundo batay sa GDP per capita. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nangunguna ang Burundi sa listahang itong ika-6 na pinakamahirap na bansa sa mundo, na may tinatayang $500.40 GDP per capita. Ang pang-apat natin ang Central African Republic. Ang Central African Republic ay kasalukuyang isa sa mga hindi gaanong maunlad na bansa sa mundo, na may populasyong mahigit 6 na milyon. Ang Central African Republic ay nasa ilalim ng Human Capital at Human Development Index. Ang mga institusyon nito ay mahina. Ang mga mamamayan ay may limitadong access sa mga pangunahing serbisyo. Ang CAR ay nakakita ng maraming krisis at karahasan sa mga nakaraang taon at naayos nila ang mga ito. Bagaman, ang katiwalian sa CAR ay nagdudulot ng panganib sa pag-unlad nito at ang mayorya ng populasyon ng CAR ay mahirap. Agrikultura ang pangunahing aktibidad sa ekonomiya sa bansang ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga likas na yaman tulad ng mga diamante, ang kanilang ekonomiya ay nananatiling hindi matatag. Ang antas ng pamumuhay sa bansang ito mula dito, dahil napakabagal ng paglago ng CAR dahil sa mataas na antas ng korupsyon at kahirapan, ang kanilang kasalukuyang per capita na kita ay $511.50. Panglima, Madagascar. Ang Madagascar ang ika-5 pinakamahirap na bansa sa mundo. Ito ay isang islang bansa sa Indian Ocean, sa baybayin ng South Africa. Ang Madagascar ay isang nakamamanghang lugar at isang pangunahing destinasyon para sa mga turista. Gayunpaman, ang mga isyu tulad ng pagbabago ng klima ay palaging nakakasira ng mahahalagang asset, kabilang ang mga tahanan ng mga katutubo. Ang mga pangunahing bahagi ng GDP ng Madagascar ay kape, langis ng palma, sutla, at bigas. Ang Madagascar ay dumanas ng maraming digmaan bilang isang bansa sa nakaraan, ngunit nagawa nilang mapanatili ang kapayapaan kamakailan. Isinasaad ng mga istatistika na ang Madagascar ay may antas ng kahirapan na higit sa 60% ng kabuoang populasyon nito, na may GDP na humigit kumulang $514.90. Ang ika-6 na pinakamahirap na bansa sa mundo ay ang Sierra Leone, na matatagpuan sa West Africa. Ang Sierra Leone ay nagtitiis pa rin ng ilang negatibong epekto mula sa dekada nitong labanang sibil. Sa panahon ng salungatan, ang isang malaking halaga ng oras na maaaring magamit para sa pag-unlad ay inilihis sa digmaan. Ang kabuuang populasyon sa Sierra Leone ay tinatayang nasa 8.1 milyong tao noong 2021, ayon sa pinakabagong mga census figure at projection mula sa Trading Economics. Ang ekonomiya ng Sierra Leone ay nasa delikadong estado pa rin ngayon. Ang mataas na antas ng kamangmangan, laganap na kahirapan, at katiwalian ang mga pangunahing disbentahan ng malawakang kamangmangan. Ang Sierra Leone ay may GDP per capita na kita na $515.90. At ang pangpito natin ang Afghanistan. Ang Afghanistan ay isang landlocked multi-ethnic na bansa na matatagpuan sa gitna ng Timog-Gitnang Asya, nasa kahabaan ng mahahalagang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa Timog at Silangang Asya sa Europa at Gitnang Silangan.
Nakapasok ang Afghanistan sa listahan bilang unang bansang hindi Aprikano, sa populasyon na higit sa 30 milyon, higit sa 70% ng mga Afghan ay iniulat na kumikita ng mas mababa sa $1. Ang pagbagsak ng Afghanistan ay nagsimula kasunod ng mahabang salungatan sa Taliban. Ito ay palaging nagdulot ng pagbaba sa kabuoang paglago ng bansa. Gayunpaman, ang Afghan ay patuloy na isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Ang Afghanistan ay kasalukuyang itinuturing na ika-7 pinakamahirap na bansa sa mundo, na may per capita income na tinatayang nasa $516.70. Pang-8, Democratic Republic of Congo. Ang Demokratikong Republika ng Congo ay isang bansa sa Central Africa na napapaligiran ng South Atlantic Ocean sa kanluran. Ayon sa lugar, ang DRC ay ang pangalawang pinakamalaking bansa sa Africa at ang ika-11 na pinakamalaki sa mundo, na may populasyon na humigit kumulang 108 milyon. Ang Demokratikong Republika ng Congo ay ang pinakamataong opisyal na bansang francophone sa mundo. Ang pambansang kabisera at pinakamalaking lungsod ay Kinshasa, na isa ring sentro ng ekonomiya ng bansa. Ang Democratic Republic of Congo (DRC) ay nakakagulat na ika-8 pinakamahirap na bansa sa mundo. Ang katotohanan na sila ay kasama sa listahan ng isa sa pinakamayamang bansa sa Africa. Ang GDP per capita ng DRC ay kasing baba ng $548.10. Ang bansa ay itinuturing na kabilang sa mga pinakamahihirap na bansa sa mundo na pangunahing sanhi ng napakababa nitong GDP per capita. Ang pang-siyam natin ay Niger. Ang Niger ay isa sa pinakamalaking panloob na bansa sa kanlurang Africa at sa kasaysayan ay isang gateway sa pagitan ng North Africa at Sub-Saharan Africa. Ang Niger ay ang ika-9 na pinakamahirap na bansa sa mundo sa mga tuntunin ng GDP per capita. Ang bansang ito ay pinagkalooban ng mga mapagkukunan, kabilang ang langis, ginto, at uranium. Bilang karagdagan, ang agrikultura ay isang pangunahing hanap buhay para sa maraming mamamayan. Gayunpaman, ang isang malaking bahagi ng bansa ay sakop ng desyerto ng Sahara. Dahil dito, nakakaranas sila ng paminsan-minsang gutom. Ang ekonomiya ng Niger ay hindi matatag at kulang sa pag-unlad, sa kabila ng pagkakaroon ng maraming likas na yaman. Gayon din, maraming tao ang kulang sa basic literacy sa bansang ito. Ang Niger ay ang ika-5 pinakamahirap na bansa sa mundo, na may GDP per capita na ngayon ay tinatayang nasa $594.90. Pang-10, Eritrea. Hindi gaanong kilala gaya ng ilan sa ibang mga bansa sa listahang ito ay ang Eritrea. Ito ay isang bansa sa Africa, na may lawak na humigit kumulang 117,000 square kilometers. Ang kasalukuyang populasyon ng Eritrea ay 3,672,168 as of Thursday, January 26, 2023, batay sa Worldometer elaboration ng pinakabagong data ng United Nations. Ang pilak at ginto ay mahalaga sa buong sistema ng ekonomiya ng Eritrea. Bukod pa rito, malaki ang kikitain nila sa mga export ng semento. Maaaring sabihin ng isa na ang Eritrea ay isang likas na pinagpala na bansa. Marami pa rin silang mga hamon, bagaman ang Eritrea ay nireranggo bilang ika-10 pinakamahirap na bansa sa mundo, na may tinatayang per capita na kita na $642.50. Ang pagbabawas ng kahirapan ay nangangailangan ng pagtuon sa kung ano ang kailangang gawin ng gobyerno at kung ano ang kailangang gawin ng mga individual. Kailangan ng kombinasyon ng mga responsableng patakaran at responsableng pag-uugali.